Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Butler, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kanina nga lamang po ay muling lumaban ang former WBO Bantamweight World Champion Paul Butler, kung saan winasak nito ng walang kahirap-hirap ang kanyang katunggali na si Nabil Ahmed via second round technical knockout. Ito na po ang pangalawang magkasunod na panalo ni Butler matapos matalo via 11th round knockout sa kamay ng Japanese monster na Naoya Inoue sa naging undisputed title fight nila mahigit isang taon na ang nakakalipas. Nitong buwan ng Hunyo lamang po kasi ay nanalo din si Butler, kung saan tinalo niya via first round knockout si Jason Cervantes. Subalit sa kasamaang palad nga po ay bagamat nanggagaling na si Butler ngayon sa dalawang magkasunod na panalo, ay umaani po ito ng sari-saring batikos galing sa mga boxing fans. Ito po ay dahil matapos niyang matalo kay Inoue, ay mga walang bilang na boksingero na ang mga hinaharap at tinatalo nito. Ang fighter po kasi na si Nabil Ahmed na tinalo niya kanina ay may record lamang na 2 wins and 26 losses. Habang si Jason Cervantes naman na tinalo niya nitong buwan ng Hunyo lamang ay may record lamang na 12 wins with 6 knockouts and 34 losses. Kaya naman kayo na lang po ang humusga kay Paul Butler. Sa kabilang banda naman mga idol ay sawiin nga po kanina ng former WBC Featherweight World Champion Mark Magnifico Magsayo ay tumimbang ito ng 130.7 pounds, habang ang kanyang katunggali naman na si Isaac Avilar ay tumimbang ng 132.4 pounds. Parehong pasok sa kanilang napagkasunduan na 133 pounds contract weight. Ayon kay Magsayo ay maganda daw ang pakiramdam niya sa timbang na ito dahil hindi daw siya napiga. Komportable umano siya sa dibisyon na ito kasi hindi umano siya nahirapan sa pagkuha ng timbang. Bukod dyan ay andito pa din daw yung lakas niya. Habang sa magkaibang interview naman ay sinabi naman ni Magsayo na isang malakas na fighter daw ang kanyang katunggali na si Isaac Avilar. Lalo pat nakipaglaban na din daw ito sa malalakas din na boksingero. Bukod dyan ay may puso daw talaga itong lumaban. Kaya naman kailangan niya daw talagang ilabas ang best performance niya upang masigurado na makuha ang panalo. Pero ganun pa man nga po ay buo daw ang kanyang kumpiyansa sa abilidad niya upang manalo sa bakbakan na ito. Inamin din ni Magsayo na ang plano daw niya ay tapusin agad ang laban bukas. Subalit nakapaghanda din daw siya ng husto kung sakaling umabot sa sukdulang 8 rounds ang kanilang sagupaan. Samantala, isang linggo na nga po ang nakakalipas matapos makuha ni Ryan Garcia ang panalo via 8-round knockout kontra sa matibay na pambato ng Mexico na si Oscar Duarte. At bumalik na po talaga ang kumpiyansa ni Garcia. Ito po ay matapos niyang sabihin na ang naging laban niya kay Duarte ay isang magandang panimula para sa kanya sa 140-pound junior welterweight division. Mas lalo daw kasi siyang naging handa ngayon upang harapin ang mga kampyon ng nasabing division na sila WBO World Champion Teofimo Lopez, WBA Champion Rolando Romero at ang mananalo bukas sa pagitan ng WBC Champion Regis Prograis at ng undefeated challenger Devin Haney. Dagdag pa ni Garcia na hindi daw siya mag-aaksaya pa ng panahon na lumaban sa mga walang bilang na boksingero. Sa edad niya daw kasi ngayon ay gusto niya nang harapin ang lahat ng malalakas dahil ito umano ang magbibigay daan sa kanya upang maging isang ganap na world champion at mapasama sa listahan ng pinakamagagaling na boksingero sa henerasyon na ito. Bukod dyan ay hindi din daw siya titigil sa paghamon sa bukod tanging nag-iisang tumalo sa kanya na si Gervonta Tank Davis. Naniniwala daw kasi siya na mas magaling na fighter siya kay Davis at nakayang-kaya niya itong talunin kung wala lang umanong rehydration clause sa laban nila. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga